Sa isang mabundok na lupain, tatlong makapangyarihang imperyo ang sumalakay at iisang resulta ang kanilang nakamit, ang kabiguan. Sinubukan ng British Empire, sinubukan ng Soviet Union, at huli ang United States. Lahat sila pumasok ng malakas, buo ang tiwala na magwawagi sila, pero lahat sila ay umalis ng sugatan at talunan. Ang bansang ito, ang Afghanistan. Pero bakit? Ano ang meron sa Afghanistan at bakit ito tinatawag na libingan ng mga imperyo? Sa episode natin ito, hindi lang natin tatalakayin ang kasaysayan ng Afghanistan, kundi ang iba't ibang faktor kung bakit halos imposible sa mga mananakop na makontrol ang lupain ng mga Afghan. At sa dulo ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit kahit gaano kakalakas, pwedeng matalo ka sa isang bansang mas makaluma at kapos sa teknolohiya. Ang Afghanistan ay matatagpuan sa puso ng Central at South Asia, isang landlocked na bansa na napalilibutan ng Iran, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan at maging ng China. Ang bansang ito ay may lawak na humigit kumulang 652,000 square kilometers. Ang lupain ng mga Afghan ay magaspang at napakakaiba. Meron itong matatarik na bulubundukin tulad ng Hindu Kush, mga tuyong kapatagan at disyerto, at mga kalat-kalat na lungsod na pinaghihiwalay ng mga lambak at bangin. Ang Afghanistan ay hindi isang open battlefield na pabor sa malalaking hukbo. Ito ay isang komplikadong lupain na binubuo ng matatarik na kabundukan, may kitid na lambak, at limitadong daanan na nagsisilbing natural na choke points. Dahil dito, hirap ang mga mananakop na magmaniobra ng kanilang puwersa at panatilihin ang kanilang supply line. Para sa mga dayuhan, ang lupain ng Afghanistan ay parang isang maze, magulo, delikado at napakasakit sa ulo. Ang mga rutang dinaraanan ng mga sundalo, pagkain, bala at suporta ay napakaliblib at madaling putulin. Isang ambush lang, pwedeng maparalyze ang buong operasyon. Pero para sa mga Afghan fighter na lumaki sa kanilang lupain, kabisado nila ang bawat bundok at bawat daanan dito. Kaya naman, isa itong napakalaking advantage para sa kanila. Sa Afghanistan, ang heograpiya ay sandata laban sa mga mananakop. Pero hindi lamang ang lupa ang problema. Ang Afghanistan ay binubuo ng iba't ibang tribo tulad ng Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek at napakarami pang iba na hindi natin kayang isa-isahin. Bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang lider, kultura at mga layunin. Kaya naman, halos imposibleng magkaroon ng iisang kapangyarihan na kayang kontrolin ang buong Afghanistan. Walang iisang pamahalaan na pwede mong pabagsakin para wakasan na ang kaguluhan. Kahit makuha mo ang isang lungsod, hindi nito ibig sabihin na hawak mo na ang buong bansa. Sa bawat lambak at probinsya, may panibagong grupo na handang lumaban. Kaya ang kontrol, laging pansamantala at madaling mawala. Ang Afghanistan ay nakilala sa katawagang libingan ng mga imperyo o Graveyard of Empires dahil maraming makapangyarihang bansa ang sumubok na masakop ito ngunit nabigo. Atin ang isa-isahin ang mga ito. 1800s, ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo, ang British Empire, ay patuloy na lumalaki. Noong panahon na ito, nagpapalaganap ang British Empire ng kanilang lakas sa Timog Asya. Gayunpaman, kanilang makakaribal dito ang Russian Empire. Para sa mga British, kinakailangan nilang sakupin ang isang mabundok, mahirap, at walang silbing lupain na tinatawag na Afghanistan para protektahan ng India mula sa mga Russian sa hilaga. Sinimulan ng mga British ang kanilang invasion ng Afghanistan bilang bahagi ng kanilang estratehiya na pigilan ng mga Russian na magpalaganap ng kapangyarihan sa Timog Asya. Sa simula ng kanilang opensiba, mabilis ang kanilang pag-usad gamit ang kombinasyon ng military force at political manipulation. Napasok ng mga British ang kabisera ng Afghanistan, ang lungsod ng Kabul. Sa puntong ito, inakala ng mga British na kontrolado na nila ang sitwasyon. Pero dito pa lamang nagsisimula ang kanilang impyerno.
Napagtanto ng mga British na walang iisang leader na kumakatawan sa buong Afghanistan. Sa halip, ang bansa ay binubuo ng iba't ibang tribo. Bawat isa ay may sariling pinuno, interes at paraan ng pakikipaglaban. Ibig sabihin, kahit pabagsakin mo ang isang leader o makuha mo ang isang lungsod, wala pa rin itong kwenta. Mula sa mga bangin at kuweba, bigla na lamang umaatake ang mga Afghan at bago pa makaganti ang mga British, nawawala na sila sa mga kabundukan. Dito natikman ng mga British ang pait ng tinatawag na guerrilla warfare. Mabilis, paulit-ulit at mahirap sugpuin. Kesa harapin ang mga mas armadong British sa isang harapang labanan, ang mga Afghan warrior ay nagtago, nagsagawa ng mga ambush at ginamit ang heograpiya para sa kanilang advantage. Gamit ang matagumpay na guerrilla warfare, unti-unting nauubos ang lakas ng mga British, hindi sa isang malaking labanan, kundi sa tuloy-tuloy na pagdurugo araw-araw. At sa huli, dumating ang pinakamadilim na yugto ng kanilang kampanya. Dahil sa tumitinding pressure at walang tigil na mga guerrilla attack ng mga Afghan, napilitan ng British forces na umatras mula sa Kabul. Humigit kumulang 18,000 katao, mga sundalo kasama ang kanilang mga pamilya at sibilyan, ang nagsimulang magmarcha palabas ng Afghanistan sa gitna ng matinding taglamig ng January 1942. Sa buong panahon ng kanilang pag-urong, ang mga British ay tuloy-tuloy na hinaras at inatake ng mga Afghan warrior sa mga may kitid na daanan mula sa mga bangin, kuweba at bundok. Pinigilan din ng mga Afghan ang paggalaw ng kanilang supply at unti-unting inuubos ang kanilang bilang gamit ang mahuhusay na ambush. Marami sa mga British ang nasawi sa lamig at gutom at mas marami pa ang napatay sa sunod-sunod na pag-atake ng mga Afghan. Sa huli, sa halos 18,000 na umalis mula sa Kabul, iisa lamang ang nakaligtas pabalik ng Jalalabad, Pakistan. Siya si Dr. William Brydon. Ang kahiyahiyang pagkatalo ng mga British na ito sa Afghanistan ay tinuturing na isa sa pinakamatinding pagkatalo ng British Empire sa kanilang kasaysayan. Lumipas ang higit isang siglo, ngunit ang aral ng British Empire sa Afghanistan ay tila ba nakalimutan. Dahil noong Cold War, may muling nangahas na sumakop sa libingan ng mga imperyo. At tulad ng nauna sa kanila, pumasok din ang mga ito ng buong kumpiyansa na madali silang mananalo. Noong December 1979, sinalakay ng Soviet Union ang Afghanistan. Para sa invasion ng Afghanistan noong 1979, nagpadala ang Soviet Union ng 100,000 na mga sundalo na suportado ng mga tangke, helicopter, air power at lahat ng makabagong armas. Simple lamang ang layunin ng mga Soviet, magtatag ng pamahalaang Afghan na sumusuporta sa kanila at sumusunod sa ideolohiya ng komunismo. Sa unang tingin, malinaw ang kalamangan ng mga Soviet laban sa mga Afghan. Isang superpower laban sa mga mandirigma sa kabundukan. Tila ba isang laban na lubos na hindi patas. Sa isipan ng mga Soviet, iba na ang panahon ngayon. Hindi tayo magagaya sa mga British. Pero dito sila nagkakamali. Sa pagsakop ng mga Soviet sa Afghanistan, naharap din sila sa problemang kinaharap ng mga British noon. Ang mga Afghan fighter ng panahon na ito ay tinawag ng Mujahideen, mga banal na mandirigma. Ang mga Afghan fighter ay lubos na motivated, veterano na sa mga labanan at lubos na maalam sa heograpiya ng kanilang lupain. At ang kanilang kalamangan, ang mga Afghan fighter ay gigil na mapalayas ang mga komunistang nais silang sakupin at baguhin ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ang mga Afghan ay hindi nakipaglaban ng direkta sa mga Soviet. Alam nila na hindi nila kayang harapin ng head-on ng lakas ng Soviet Union na armado ng mga tangke, helicopter, missile at mga makabagong armas. Kaya ang ginawa nila, ginamit nila ang kanilang pinakamalaking advantage, ang kaalaman nila sa kanilang heograpiya at ang kanilang karanasan at kultura ng pagiging mga gerilya. Sa halip na makipagbakbakan sa isang open battle, naghihintay ang mga Afghan fighter ng tamang pagkakataon. Pinipili nila ang lugar ng labanan, dapat sa may kitid na daanan, sa mga bundok at lambak kung saan limitado ang paggalaw ng Soviet forces. Kapag dumaan sa makipot na daanang ito ang isang convoy o patrol,
tsaka sila aatake. Mabilis, brutal at coordinated. Makalipas lamang ng ilang minuto, aalis agad sila at magtatago sa terrain na kabisado nila. Ang mga Afghan ay gumamit ng ambush, hit and run tactics, pananabotahe ng supply line at tuloy-tuloy na pag-atake. Para sa mga mandirigmang ito, hindi nila kinakailangang manalo sa isang malaking labanan. Ang kailangan lamang nila, unti-unting pahinain ang kalaban. Dahil sa estratehiyang ito, nahirapan ang mga Sobyet na gamitin ang kanilang dambuhalang conventional army. Ang kanilang malalakas ngunit malalaking tangke at sasakyang pandigma ay halos walang silbi sa may kitid at mabundok na daanan. At ang kanilang air power, hindi sapat para mabilis na habulin ang mga mauutak na Afghan fighter. At tulad ng naranasan ng mga British, napagtanto rin ng mga Soviet na wala silang iisang kalaban sa Afghanistan. Nabanggit na natin kanina na ang Afghanistan ay binubuo ng iba't ibang tribo at grupo kung saan bawat isa ay may sariling leader at interes. Kahit masecure na mga Soviet ang isang lungsod, hindi ibig sabihin na kontrolado mo ito sa susunod na araw. At sa bawat rehiyon ng Afghanistan, may panibagong grupong lalaban. Kaya naman, ang pacification campaign o pagpapatahimik ng mga Soviet sa buong Afghanistan ay halos imposibleng gawin. Sa digmaang pinasukan ng mga Soviet, hindi mahalaga kung gaano kakalakas. Ang mahalaga, gaano katagal mong kayang magtiis. At dito, unti-unting nauubos ang resources, sundalo at pasensya ng Soviet Union. Isang dekada, 10 taong pagdurugo. Sa kabuuan ng Soviet-Afghan War, humigit kumulang 15,000 na mga sundalong Soviet ang nasawi at higit 35,000 ang nasugatan. Libo-libong kagamitan nila ang naglaho, daan-daang helikopter at eroplano, at libo-libong mga armored vehicle at tangke ang nawasak. Pagdating naman sa ekonomiya, tinatayang bilyon-bilyong rubles ang ginastos ng Soviet Union, isang mabigat na pasanin para sa isang ekonomiyang nagsisimula ng humina. Pero hindi lamang pera at kagamitan ang apektado. Sa loob ng Soviet Union, lumalaki ang social pressure na wakasan na ang digmaan. Dumadami ang kaba ng mga pamilya na baka anak na nila at asawa ang sunod na ipadala sa Afghanistan para masawi. Kaya naman, habang tumataas ang bilang ng mga kabaong na umuuwi, unti-unti namang nawawala ang suporta ng publiko sa isang digmaang walang malinaw kung kailan sila magwawagi o magwawakas pa ba ito. Sa kabila ng kanilang desperadong paglaban, tuluyan ding bumagsak ang moral ng parehong mga sundalo at commander ng Soviet Union. Noong February 15, 1989, formal nang nilisan ng mga Soviet ang buong Afghanistan. Isang mahabang konvoy ng mga sundalo, tangke at sasakyang pandigma ang dahan-dahang lumalabas ng Afghanistan, hindi bilang mga mananakop, kundi isang puwersang natalo sa digmaan. Sa kabila nito, may halong ginhawa ang balita ng Soviet withdrawal sa Afghanistan. Para sa maraming sundalong Soviet, sa wakas, makauuwi na sila sa kanilang pamilya. Gayunpaman, meron ding kalungkutan ng selebrasyon na ito para sa kanilang mga kasamahan na hindi na makakaalis ng Afghanistan. Lubos namang ipinagdiwang ng mga Afghan ang pag-alis ng mga Soviet dahil sa pangalawang pagkakataon sa kanilang kasaysayan na paatras nila ang isa na namang superpower. Isa na namang imperyo ang nalibing sa Graveyard of Empires. Sa ikatlong pagkakataon, muling masusubok ang pangalan ng Afghanistan bilang libingan ng mga imperyo. Matapos ang malagim na pag-atake sa Estados Unidos noong ika-11 ng Setyembre 2001, sumalakay ang United States sa Afghanistan upang pagbayarin ang mga salarin sa pag-ataking ito. Ninais ng Amerika na iligpit at patumbahin ang mga taong guilty sa pagsalakay sa kanila at mapalitan ng radikal na pamahalaan ng mga Afghan ng isang demokratikong lipunan. Kaya naman noong October 7, 2001, opisyal na inilunsad ng mga Amerikano ang kanilang pagsalakay sa Afghanistan. At sa puntong ito, ang kapangyarihan ng mga Afghan na talunin ng mga superpower ay naharap sa dambuhalang puwersa ng mga Amerikano, ang pinakamalakas na militar ng kasaysayan. Sa unang bahagi ng digmaan, gumamit ang mga Amerikano ng mga special forces
para talunin ang mga Afghan. Ang mga elite unit na ito ay nakipag-coordinate sa kanilang mga kaalyadong Afghan para talunin ang pamahalaan. Sinalakay ng pinagsamang puwersang ito ang posisyon ng mga Afghan fighter gamit ang mga attack helicopter at AC-130 gunship upang talunin ang mga ito. Ginamit din ng mga Amerikano ang kanilang dambuhalang air power para pulbusin ang mga Afghan position gamit ang kanilang mga bomber at mga precision-guided munition. Gayunpaman, hindi naging sapat ang estratehiyang ito upang talunin ang pamahalaang Afghan. Kaya naman, nagpadala ang Amerika ng mas malaking hukbo at conventional forces para talunin ang mga Afghan. Sa kasagsagan ng digmaang ito, umabot ng higit 100,000 Amerikano ang na-deploy sa Afghanistan na suportado ng libo-libong sasakyang militar, mga tangke, drone at mga surveillance system. Kagaya ng karanasan ng British at ng mga Soviet, naging napakabilis din ang kanilang tagumpay. Gamit ang kombinasyon ng air dominance, paggamit ng mga special forces at ang kanilang hindi matatawarang weapon system, mabilis na napabagsak ng mga Amerikano ang Kabul at nakapagtatag sila ng isang bagong pamahalaan. Para sa isang amateur, mukhang ganap nang nagwagi ang mga Amerikano sa digmaan, pero iba ang nangyari sa inaasahan. Ang mga Afghan fighter, bagamat natalo sa unang bahagi ng digmaan, ay hindi tuluyang naglaho. Bagkus, nagtago ang mga ito sa bundok at liblib na lugar, nag-ipon ng lakas at unti-unting bumalik. Alam ng mga Afghan na hindi nila kayang harapin ng direkta ang US forces, kaya naman, ginamit nila ang mga aral at paraan ng pakikipaglaban na natutuhan pa nila sa kanilang mga lolo. Ito ang paggamit ng epektibong guerrilla warfare. Nagtanim ang mga Afghan fighter ng mga bomba sa kalsada. Inambush ang mga convoy at supply line. Nagsagawa ng mga hit and run sa mga patrol at tuloy-tuloy na inatake ang mga puwersang Amerikano para pahinain at tuloy-tuloy na paduguin ang US forces sa Afghanistan. Gamit ang magaspang na heograpiya ng Afghanistan, naging lubos na mahirap para sa mga Amerikano na hanapin ang mga kalaban nila sa kabundukan, kuweba at bangin. At tulad ng naranasan ng mga naunang imperyo, nahirapan din ng mga Amerikano na kontrolin ang buong bansa. Katulad ng karanasan ng mga British at Soviet, ang Afghanistan noong early 2000 ay walang iisang kalaban o pamahalaan na pwedeng talunin o kausapin para wakasan na ang digmaan. Kung hindi madaan sa armas, ibang bagay ang gagamitin ng mga Amerikano. Sinubukan ng mga Amerikano na bilhin ng katapatan at kooperasyon ng mga local leader at tribal figure kung saan nagbigay sila ng malaking halaga ng pera sa mga ito. Aabot ng daan-daang libo hanggang $1,000,000 ang ibinabayad ng mga Amerikano sa mga tribal leaders na ito para kumampi sa kanila. Ngunit dahil sa pabago-bagong alyansa at magkakaibang interes ng bawat pangkat, ang pagbili ng katapatan ay madalas temporary lamang at hindi nagreresulta ng pangmatagalang kontrol. 20 taon sinubukan ng Estados Unidos na kontrolin at patatagin ang bagong pamahalaang Afghan. Sa 2 dekadang ito, mahigit 2,400 na mga sundalong Amerikano ang nasawi. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga nalagas sa kanilang mga kaalyado at sa mga sibilyan ng Afghanistan. Tinatayang umabot naman ng higit 2 trilyon, tama ka sa narinig mo, trilyon, ang kabuuang nagasto sa digmaan, isang napakalaking halaga na nagpapasakit sa bulsa ng mga taxpayer. Habang tumatagal, unti-unti nang nauubos ang pasensya ng US public. Sa kabila ng kanilang lakas, teknolohiya at pagbubuhos ng napakaraming pera, nananatiling walang malinaw na katapusan ng digmaan sa Afghanistan. Sa huli, nagpasya ang United States na umatras dahil sa kombinasyon ng pagod sa mahabang digmaan, napakalaking gastos at kawalan ng malinaw na sagot kung hanggang kailan sila mananatili sa Afghanistan. At noong 2021, sinimula ng Amerika ang evacuation ng kanilang puwersa kasama ang kanilang mga kaalyado sa NATO paalis ng Afghanistan. Pagsapit ng August 2021, nang makaalis na ang huling puwersang Amerikano sa Afghanistan, bumalik sa kapangyarihan ang pamahalaang pinalaya sa mga Amerikano noong 2001 at sa kanilang pagbabalik,
Nawalan ng silbi ang 2 dekadang pag-uubos ng pera, buhay at resources ng mga Amerikano sa Afghanistan. At dito masabi natin na ang mga Amerikano ang ikatlong biktima ng libingan ng mga imperyo. Ang Afghanistan ay isang bansang halos imposibleng masakop. Isang lugar kung saan nasusukat ang tunay na lakas ng isang imperyo. Dito, hindi sapat ang mas maraming armas at mas modernong teknolohiya. Sa lupaing ito, kinakailangan mong talunin ang lupa, ang kultura at ang oras mismo. At kung hindi ka handa, dito na magtatapos ang iyong kapangyarihan. At dahil dito, nasemento na ang reputasyon ng Afghanistan, ang libingan ng mga imperyo. Naghahanap ka pa ba ng episode na panonoorin? Kung oo, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating episode ukol sa kasaysayan ng Iran. Bakit nga ba magkaaway ang Iran at ang United States? Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating channel na mga maangas na mahilig sa kasaysayan.